Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. So, bahala ka na kung makaka-relate ka or makaka-resonate ka dito sa mga sasabihin ko. Kung hindi, okay lang naman yon kasi may mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, i-check mo na lang yung ating pinaka channel. Okay, para sa ibang videos. Maaring dun sa ibang video, makarelate ka kung hindi ka makaka-relate dito. Okay, let's start your reading. What do we have here for Libra? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. The Empress. Wow. Bottom of the deck is the Knight of Cups. The Empress is here, the Page of Wands, the Six of Cups, and the Ten of Wands. Nakakakita tayo dito ng... Actually, you look so beautiful. Babae man or lalaki, no? Ang ganda, ang galing. Pwedeng health mo ngayon nag-i-improve. A lot of improvements ang nakikita natin sa iyo ngayon. Especially pagdating sa self-love. Natutunan mong mahalin ngayon ang iyong sarili. Someone in the past, ang nakikita natin na parang hindi kanya kayang i-let go. Nahihirapan siya. This person wants to let you go. Sa totoo lang, gusto ka na niyang i-let go eh. Pero ang hirap pala. Maybe after nitong ilang buwan, maaaring na-realize niya yung worth mo, na-realize niya na ay maganda ka pala talaga, babae man or lalaki ha. Maybe kasi nga natutunan mong mahalin yung sarili mo, nag-improve ka. And then nakita niya, ay wow, mas okay ka ngayon. You look beautiful, sexy, you look amazing. Actually, kung ililet go ka niya, yun ay dahil sa hiya. No? Ayaw kanyang i-let go, pero gusto ka na rin niyang i-let go in a way dahil nahihiya na siya. Alam mo yun, parang kinakain siya ng ego niya ngayon eh. So, tell me more for Libra. What do we have here for Libra? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libras. Okay. Seven of Cups is here. We do have here the Page of Swords. Eight of Cups. Page of Cups. The Wheel of Fortune. So, nagbago yung... The more na nagbabago ka, the more na nagfo-focus ka sa improvements mo. Financially, health, ayan, magkakasama yan eh. Pati physical, binabago mo. The more na ginagawa mo ito, the more na itong person na ito, the more na nare-realize niya yung laking pagkakaiba mo sa nakaraan. Na maybe in the past, pinagtabuyan ka, tinulak ka. This person, naging immature siya eh, in the past. As you can see dito sa ating spread na ito na inilagay na dito,
tatlo na agad yung page na nagpakita. Which is yung page, this one. Wait lang, ayusin natin. So, the page of swords, page of cups, and the page of wands, lahat yan nagpapakita ng immaturity. And mind you, itong tarot deck na ito ay may 4 lang na page. 3 na agad yung nagpakita. Diba? Sa dami nito. Okay? This energy right here, by the way, nakakarinig ako ng word or name na Jack. Yeah, something to do with Jack. Okay lang kung hindi ka makaka-relate doon, guys. Hindi para sa lahat yon. Pero might be your name is Jack, or you call this person Jack, or yun talaga ang name niya din. Or that could be his or her nickname. Diba? So anyway, okay lang kahit hindi ha. This person, gusto niya magkaroon ng communication eh. Gusto niya ng communication. But, napakahirap para sa kanyang ibaba yung ego niya. Kaya yung communication parang ang hirap. Ang hirap maibigay. No? Mula sa kanya, kung mag-i-expect ka ng communication sa kanya, hindi niya yon madaling ibigay sa'yo dahil napakataas ng ego niya. Okay? And, what is this person's emotions towards you? Kunin muna natin yung emotion. Wait lang, i-shuffle ko lang. Ano ba yung emotions niya for you? Okay, ano yung emotions ng person na ito for you? The Queen of Pentacles and the Four of Cups. Bottom of the deck is the Moon. The High Priestess could be spiritually connected. Kaya na itong person na ito. Could be a soulmate, twin flame energy. The Moon, so might be yung emotions niya narinig mo na, nasabi na sa'yo through your dreams. No? Or maybe ramdam mo. Kahit hindi, I don't see, at sabi ko nga mataas ang emotion nito or mataas ang ego nito person nito. So this person is very secretive with the Moon energy. Pero kahit anumang sikreto niya, nararamdaman mo yung emotion niya because of the High Priestess energy. You are spiritually developed. Malakas yung iyong spiritual knowledge. Yung nararamdaman ng isang tao, papalapit pa lang sa'yo ay nararamdaman mo na. So with the moon, you feel a lot of emotions towards this person. Nararamdaman mo yung emotion niya for you. I feel like you're not sure. This is you with the Four of Cups. Hindi ka lang sigurado. Because mas naniniwala ka pa rin sa nakikita mo. Na although nararamdaman mo spiritually develop ka, maybe nabago rin yun eh. Maybe in the past, you do believe in this spiritual nature of you, no? Na mas nananaig yung pagka-spiritual mo. Pero ngayon, mas nananaig yung pagka-material mo. No? Yung spirituality mo sa ngayon parang kini-question mo. Parang ramdam ko mahal niya pa ako pero hindi ako sigurado. Parang ganun. Kasi hindi naman niya pinapakita eh. So that's you. Pero whatever is in your mind right now, yun ang totoong nararamdaman sa'yo ng taong ito. Okay. What will happen in the near future? Future actions? Nakakamoy ako ng gamot. This could be a reading. Maybe you are sick or feeling sick. Yung iba nakakaramdam lang ng sakit eh. Pero parang anyway, in the near future, what will happen to you in the near future? By the way, nakakakita ako ng parang, hindi ko alam kung paano sasabihin ito.
Sa science kasi ito eh. Well, hindi ako masyadong sure kung anong tawag doon, but it's like, di ba meron tayong skeletal system. So, yun, yung something to do with science ng parang sa may kinalaman sa tao. So, pwedeng skeletal system, yan yung mga buto-buto. Or parang nakatayong tao na walang skin, kasi ang pinag-aaralan is yung muscle. I don't know if you get what I mean, pero parang ganun. Pag-aaral siya, hindi siya nakakatakot na horror or what. But anyway, take only what resonates. Hindi ko alam kung paano ko makaka-relate dun. In the near future, what will be the future action of this person towards Libra? Future action of this person towards Libra. Bottom of the deck, you do have here the Star. Yeah, you are his or her wish fulfillment. Ikaw talaga pinapangarap niya. Oh no, 3 of Swords. 8 of Swords. Medyo magiging mahirap sa taong ito mag-take ng action, honestly, in the near future. Because I can see another person na kasama sa connection na ito. With the King of Cups, this person loves you with all his or her heart. Mahal na mahal ka niya. With the 3 of Swords, this person is in pain. Nasasaktan because ito pagmamahal niya sa'yo ay kailangan niyang itago with the 8 of Swords. So in the future, nagtatago ng emotion itong person na ito kasi nasasaktan siya. Might be, the 4 of Pentacles. The 4 of Pentacles is actually talking about pag-iipon, with the money right here. Ayan, pag-iipon yan. So ano yung iniipon niya? Yung emotions niya. Naiipon habang tumatagal ang emotions niya para sa'yo. Hanggang walang nagbabago sa connection ninyo. And wala siyang magawa kundi itago ang emosyon na ito. Because with the Star, matindi yung paghanga or pagkakagusto sa inyo itong taong to. With the Temperance, kailangan niya maghintay, maging patient dito sa connection ninyo. You have here the Death card, Scorpio energy. Hindi mo lang alam kung gaano siya nahihirapan sa separation na nangyayari sa inyo ng person na ito. Pero this person with the 8 of Wands, I feel like nire-respeto niya itong connection ninyo. And if there's another person na involved sa connection, hindi mo lang alam kung gano'n niya kagustong maging open sa'yo. No? Pero wala siyang magawa kundi itaas ang ego niya, maging secretive, manahimik sa isang tabi. Kasi mahirap. You're the 5 of Wands. Mahirap, nilalabanan niya emotion niya and nakikita natin yung paglayo niya sa'yo. This person wants victory pero hindi niya magawa yun. Hindi niya magawa yun. Kasi mahal ka niya. And wala siya nararamdaman ngayon kundi ang kalungkutan at sakit dahil wala naman siya magawa sa pagmamahal na nararamdaman niya. So thank you for watching. I love you all guys and bye-bye.